bahin sa imong panahon o pag-online na aron dayon. Kay libre kini para kaninyo. Magsugod na ta, diri lang sa Agristurya High sa ATI Webinar Series. Good morning, Mark! Good morning, Cass! Good morning sa ating mga ka-friends! O, bagang bako sa itong kauban niya si Cass! Hi, Cass! Feeling fresh and feeling pretty! Wow! Ug daghan po kay salamat sa nagpaabot sa mga condolences sa family ni Larry ug sa Basahay family. Also sa ato ang mga ka-friends. Thank you kayo. Anyway, pahinumdum lang mga ka-friends, don't forget to comment down your full real name kay para ka na sa inyong mga attendance. Yes, but before ta mag-start, as usual, ato sa announce ang winner sa Oh My Gulay! Find the Gulay Load Challenge. Ug ang mga winners mao sila Miss Krisa Joy Creyla Basalio Lord Stuart Padayogdog Enon. and Seston Carl Herschel. Congratulations! Sila ang mga update na viewers nga nakakita sa atong mga 3 gulay icons nga ni-flash sa inyong mga screens last week mga ka-friends. Mao ang sayang over na kalami og sustansya for sure. Di gid mo kalimot sa aqua. Share lang. Stay healthy, don't forget. Always remember, eat cucumber. Sarah, halika! Hindi ikaw Sarah G. Si Sarah ang Muteng Prinsesa. Dali, bilis! At magbalat ka ng patatas. You can win a bottle kay puno sa vitamins ang mga putahe na isabot o bottle gourd or upo. So, cucumber, potato, o upo ang atong mga gulay icons nga ni-flash sa inyong mga screens last week mga ka-friends. Maka-thank God it's Friday gini sila kay makadawat ni sila og 100 peso worth of load na pwede ninyo gamiton. Para sa gusto mo na og 100 pesos worth of load, mo kaya ato mechanics. At ang iyong pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ang ikaduha, tulo ka klase nga gulay ang appear sa inyong screen, gikan sa sugod hangtod sa mahuman ang tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kinaibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyong makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, ug sa nga mga host. Ang ikaupat, kung makita na nimang tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa amo ang sunod nga episode. Kung last week na-excited mo sa pagtuon og different honey-based products kauban ang Bukidnon Farmer Bee, karon nga week ato ipadayon ang pagstorya og different agri-based products pinaagi aning atong bagong webinar nga maghisgot og meat production and handling og meat-based products. O karon sa episode 22 sa Agristurya High sa ATI Webinar Series on Good Hygienic Practices in the Production of Safe Meat, ato makauban ang ahensya ng eksperto ni Inês Botanan. Walay lain ang National Meat Inspection Service in Region 10 o NMIS. Power team yung kayo atong kauban karon kasud team kay ang atong mga kaubang experts gipanguluhan ni Dr. Angelita Barcelona, ang Regional Technical Director sa NMIS Region 10, nga maoy muhatag ka nato karon ug pasuna. Mga ka-agri-friends, maing buntag kanatong tanan. Ang National Meat Inspection Service, ang kanhi nga National Meat Inspection Commission nga na-rename kini pinaagi sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ang National Meat Inspection Service gitahasan sa pangagamhanan nga maoy mag-control, sole controlling authority when it comes to meat and meat products. Kita attached sa Department of Agriculture tungod kay integral part
murag pareha kini sa post-harvest activity sa mga mananap nga atong ga ipatubo diha sa atong mga uma. Mahimo kini siyang mga pagkaon. So, ang tumungog tinguha sa meat inspection, primero gyud is atong panalipdan ang kahimsog sa tao. Ang ikaduha, atong usab nga panalipdan ang kahimsog sa mga mananap. Ug ang ikatulo, mo support kita sa livestock industry o sa meat industry. Karon, pasalamat kita kay tagaan kita sa kahayunan sa atong sister agency, ang Agricultural Training Institute nga silingan ra pud namo, pinaagi usab sa ilahang center chief nga si Ma'am Lydia Chavez. Ang title niini is Agristoryahay sa ETI. Nga atong gina-feature karon ang good handling practices sa mga karne. Dako kaayo nga industriya kining karne. In support kini sa ekonomiya, mulambo ang ekonomiya sa Pilipinas. Aside pa sa atong ginaingon nga protection sa ngalan sa tao, pero mahimo kini siyang ekonomikanhon nga makatabang sa ato isip mga Pilipinhon. So karon atong ipakita giunsa di ay kanang atong mga gipangbuhi nga baboy sa farm, baboy, manok, baka, giunsa nato pag-convert into food. Mahimo siyang karne nga di kalidad o luwas, safe and of quality. Usa lang kini ka serbisyo sa NMIS. Daghan pa kami mga serbisyo nga ikahatag. Pero usa kini ka serbisyo nga ipakita karon giunsa nga mahimo nato nga luwas o di kalidad ang atong mga karne. Hinatunta nga ubanan mi ninyo o malingaw kamo. Ma-amaze mo nga ingon ani na day ang Pilipinas, no? Doon na pud tay mga ihawan dinhi, doon na pud tay mga facilities nga maka-compete kita sa international market. Sit back and please enjoy the presentation. Hello mga Kagri friends, ako dahil si Jimmy Cabador, akong kauban. Ako si Earl Joshua Mendoza. Kami nagikan sa National Meat Inspection Service o NMIS. Aniya kita karon sa isa ka ihawan dinhi sa Rehiyon Jess. Ubani kami aron matanaw nato ang sakto nga proseso sa pag-ihaw sa mananap. Tara! So naata karon sa layrage o ang kuna na tangkal. Pag biyahe sa baboy padulong sa ihawan, dinhi nato siya i-unload. Atong liguan, ipapahulay aron dili ma-stress ang animal before katayon. Og nakasunod ta sa Animal Welfare Act. So makita nato nga ang atong layrage na ay roofing, proper roofing para dili mainitan ang mananap kung buntag ni abot o sa hapon. With sufficient water supply para makainom ra tubig ang atong mga baboy. And luwag po diyang space para dili sila crowded, dili sila maghuot. So inana nato kapalangga ang baboy before nato katayon. So ang first step sa swine slaughtering is tawagon nato ni og shower and bath. Atong himasaan o hinluan ang mga baboy nga bulingit o kanang naay mga tae sa lawas gikan biyahe. Ginasiguro nato nga hinlo ang lawas sa baboy adisir makasulod sa ihawan. Prior pag-ihaw sa baboy, mag-conduct kita og antemortem inspection. Antemortem pasabot before death o adisir ihawon. Para makasiguro ta nga ang atong ihawon nga baboy kay luwas sa mga sakit ug himsog ang panglawas.
Dili kita magsugot nga nagdaot ang baboy or luya kay naay mga sakit sa mananap nga motakod sa tao. Pero bag-o ta mag-antemortem inspection, ginasiguro po nato nga nakapahulay og insakto ang mga baboy nakatangkal sa layrage, sila gumikan pagbiyahe ug adunay atop og tubig nga ilang mainom aron relax sila kay gapatuman ta sa Animal Welfare Act. Ang sunod nga step kay ang stunning o pakuyapan ng mananap aron dili makabati og sakit pagdayon og ihaw. Ginasiguro nato nga sakto ang kuryente nga ihatag sa electrical stunner aron ma-success ta nga mahimo ang mananap og unconscious. Kung kulang ang atong kuryente unya ang mananap wala na unconscious, dili na maayo kay dili ma-restrain ang baboy, musukol siya unya maglisod ta og katay. Ang sunod nato nga step kay sticking and bleeding. Gagamit ta ani og sanitized nga mga kutsilyo for good hygiene practices. Sticking o pagluba sa jugular vein sa baboy aron dito nato ipaagas ang dugo o bleeding. Ginabuhat nato kini kay kung dili ipaagas ang dugo, makaapekto kini sa kalidad sa karne. Ang sunod kay ang scalding o atong ituslob ang lawas sa baboy sa sakto nga kainit sa tubig, igo mahumok ang buhok ug panit adi sa himulbulan. Ginasiguro nato nga ang tubig nga kung medyo hugaw na ato ning papulihan sa ila kay aron dili makontaminate ang sunod nga mga atong ihumol. Ang sunod nato nga step kay ang deherring o ang pagtangtang sa buhok ug panit gamit sa deherring machine. Makita nato dinhi nga gipatog nato ang baboy sa makina ug ang makina nay bahala og tanggal sa mga buhok. Dinhi po nato nga step nga kuhaan og kuko ang baboy. Napoy uban nga gagamit og manual deherring. So ipatong nila ang baboy sa lamisa, mano-mano nila og kagis. Dinhi nga step ginasiguro gyud nato nga walay buhok nga mabilin kay aron hinlo gyud ang atong karne. Ang sunod nato nga step kay ang singeing or blue torch flame. Aron masiguro gyud nato nga walay buhok na bilin, atong kalayuhan ang karkas para mangasunog tong nabilin-bilin nga buhok nga wala nakagis. Ang sunod nato nga step kay ang evisceration o ang paghabwa sa mga tinae ug uban pang mga lamang loob. Dapat well-trained ang butcher aron dili nato masamran ang tinae o natay mga duslak sa sulod nga makakontaminar sa karne. Dinhi kita magsugod sa post-mortem inspection aron masiguro nga walay depekto ang mga internal organs ug masiguro nato nga walay kontaminasyon ang makaon sa consumers. Pareho ani. Kita ka ani nga lungs. Inani ang normal nga lungs. Ato ma-compare ani sa pikas nga medyo naani siya gibati kay ang iyang lungs dili siya normal. Dapat medyo pinkish nga squishy. Kani possible ani nga gibati ani nga baboy, pneumonia gyud siya kay medyo collapsed iyang lungs tapos naay mga spotting. Pag mahuman na ta og inspect sa postmortem gikan sa evisceration ug nakasiguro na ta nga safe makaon ang ato ang karkas ug katong mga internal organs, mo proceed na din ta sa pagtunga sa lawas sa baboy o ang carcass plating. Ginagamitan gyud carcass plater nga kay kung dagko kayo ang baboy nga dili na matutlan. So kani nga makina ang muid para matunga ang lawas sa baboy. Aron masiguro gyud nato nga ang karne nga ipagawas nato gikan sa ihawan nga walay infestation sa worm tungod sa dili maayo ang pagpurga prior ni gipaihaw. I-check nato ang masseter muscle o ang aping sa baboy kung naabay bitok didto. So, after weighing, kay ang branding.
Ginatatakan ni og food grade nga ink sa specific sites, mostly major cut sa karkas. So ang tatak nga nakabutang didto kay inspected and passed para makasiguro ang consumer sa safety ug wholesomeness sa karne. Next sa branding kay ang ato ang issuance of meat inspection certificate. Isa ni siya ka official nga dokumento nga gi-issue sa NMIS or LGU sa meat establishment nga mag-indicate nga ang karne adto kay gi-inspect ana nga adlaw ug ana nga oras ug nakita nga safe ug wholesome siya makaon sa tao. Mahuman nato og issue og certificate, mag-dispatch na din ta. Before nato i-dispatch, ginasiguro nato nga ang van nga magdala ay accredited sa NMIS ug hinlo. Diha nato i-loading tong mga karne padulong sa mga public market or ahabang nga lugar nga destination nga gadala sila sa certificate nga gapamatuod nga gikan jud to diha nga slaughterhouse. So before nato itangkal ang moabot nga cattle, karabaw o kabayo, ato sing i-check daan ang mga dokumento nga gidala sa magpakatay, sama sa shipping permit, veterinary health certificate, certificate or ownership o transfer of ownership sa mga mananap nga prior iihaw. Importante kini kay aron masiguro nato nga himsog og dili kinawat ang mananap nga niabot ug kabalo ta ahagikan. Same sa atong hogline ganina o katong linya sa baboy, kaning ato ang cattle, carabao ug horse nga linya naghapon tay layrage o tangkal nga butanganan sa ila prior sa pag-ihaw. So gikan sa biyahe dinhi nato sila ibutang, ato sila gihapon ipapahulay with naay atop tapos naay sakto nga tubig aron dili kita makalabag sa Animal Welfare Act. So step 1 gihapon sa cattle, carabao and horse nga linya is shower and bath. Importante kini nga ato mahimasaan or mahinluan ang mga baka o kabaw o kabayo nga mga bulingit o naapay mga tae-tae sa lawas gikan sa pagbiyahe o kadtong pagtangkal na nato. Ginasiguro nato nga hinlo ang lawas sa mga mananap adisir sila magkusulod sa atong ihawan. Prior kita mag-ihaw, magkandak sa kita gihapon og antemortem inspection or pasabot ana before that or adisir ihawon. Para makasiguro kita nga ang atong ihawon nga baka o kabaw or kabayo kiluwas sa mga sakit ug himsog ang panglawas. Dili kita magsugot nga nagdaot ang baka or luya kay naay mga sakit sa mananap nga motakod gihapon sa tao. Pero bago ta mag-antemortem inspection, ginasiguro gyud pud nato nga nakapahulay na og insakto ang baka o kabaw dadto sa layrage o sa tangkal gumikan sa ilang pagbiyahe. Ay aron gihapon makatuman gihapon ta sa Animal Welfare Act nga relax sa daan ng mananap ug dili siya stress para tsada ang quality sa karne. Gikan sa shower and bath, ang step 2 nato gihapon sa cattle line is ang stunning. So pakuyapan gihapon nato ang mananap aron dili makabati og sakit pagdayon og ihaw. Duha ka klase ang stunning nga ginagamit nato sa cattle. Naatay electric stunning, naatay captive bolt stunning. So next step is sticking and bleeding o ang pagluba o pagpaaga sa dugo. Before nato lubaon ang mananap, gagamit ani og sanitized nga kutsilyo for good hygiene practices. So again, sticking o pagluba sa jugular vein sa baka o kabaw aron dadto nato ipaagas ang dugo o bleeding. Kinabuhat kini kay kung dili nato ipaagas ang dugo, makaapekto kini sa kalidad sa karne. Human og makumpleto og paagas ang dugo, ato dayon putlon ang tiil ug ato pong putlon iyang ulo. Pero careful ta ani nga step kay ang esophagus napay mga bilin-bilin nga pagkaon sa baka, dili ta gusto nga makontaminate ang ato ang karne kung ato tong masamran o dadto hinuon mo padulong tong mga kinaon dadto sa atong karkas sa sulod. So next step is flaying and deheating. So magamit tag mechanical hoist para ma-lift nato ang animal kay medyo bugat naman siya kay dili na siya makaya og manumano. So sa flaying and deheating, kani nga step is the removal of the skin sa mananap. So ato siyang i-separate ang panit ug ang karkas.
So gagamit gyapon ta ani og sanitized nga mga kutsilyo para pod sa atong good hygiene practices. So careful ta ani nga ang kaning panit nga hugaw o katong nasa gawas dili magkontak sa karkas sa sulod kay madaot na to ang kahinlo sa karkas o possible of contamination na siya sa atong karne. So ang next step nato is ang evisceration o ang paghabuwa sa mga tinae o uban pang lamang loob. So dapat maayo ang butcher nga mag-perform ani aron dili makontaminar ang atong karne in kaso og masayop sila og hiwa o masayop sila og hapwa. So dinhi pod kita mag post-mortem inspection. So ato ning gina double check ang mga internal organs aron ang mapalit gyud sa consumer is katong good quality of meat and safe from any disease. So ang next step nato is ang carcass plating, washing and trimming. So tungaon gyapon nato ang lawas sa baka gamit ning mechanical nga saw. So ginawash po nato ang karkas in case nga naay mga contaminants nga naa dadto like kung kanang sa bilin-bilin nga pagkaon nga wala nahabwa atong ihinlo ang karkas. So next sa weighing is ang branding. So ginatatakan gyapon ni og food grade nga ink sa specific site sa major cut sa karkas. So ang tatag nga nakabutang gyapon dadto kay inspected and passed para makasiguro ang consumer gyud nga gikan sa slaughterhouse ang baligya nga karne sa ilaang mapalitan and safe and wholesome pod ang ilaang mapalit. Next step is ang issuance of Meat and Meat Products Inspection Certificate. Ginatagaan natog Meat Inspection Certificate ang tanan karkas o karne nga mogawa sa slaughterhouse. Apil ang entrails o ang mga lamang loob ato gihapon ang isyuhan og permit. And sa Meat Inspection Certificate, dang ka-indicate dadto nga ang specific time ug specific date sa iyang katay. Mahuman nato og issue og certificate, mag-dispatch na din ta. Before nato i-dispatch, ginasiguro nato nga ang van nga magdala ay accredited sa NMIS ug hinlo. Diha nato i-loading tong mga karne padulong sa mga public market or ahabang nga lugar nga destination nga gadala sila sa certificate nga gapamatuod nga gikan jud to diha nga slaughterhouse. Niya kita karon sa usa sa mga accredited nga poultry dressing plant diri sa Tagoloan, Misamis Oriental. Atong ipakita karon giun sa pag-ihaw ang manok sulod sa accredited nga poultry dressing plant. Tara na. Mga pamaagi sulod sa poultry dressing plant ug slaughterhouse. Para sa mga trabahante, sila mo undergo og orientation seminar sa mga guidelines on food safety and plant policies towards work, sama sa ilang pagsinina ug sa kalimpyo, ayha mag-time in. Usa sa mga requirements nga ilang isubmit mao ang updated health certificate issued by the municipal or city health officer. Umuadto na sa sulod sa working area, needed nga naka-uniform o naka-complete PPE kung personal protective equipment na sila. Para sa mga meat trackers, kasagaran ani nila gikan sa third-party service providers. Pero dili sila exempted sa updated medical health certificate o pagsulob sa limpyo nga uniforms o PPE. Ang proseso sa pag-ihaw sa manok or semi-mechanized. Pag-abot sa hauler dito sa gate, ma-present sa driver ang veterinary health certificate, shipping permit ug ubang mga dokumento nga gikinahanglan sama sa delivery receipt didto sa security guard. Ang ubang planta gagamit na sa truck scale sa pagtimbang. Human sa timbang, ipaproceed didto sa truck shade aron makapahulay ang manok. Step 1. Pagdiskarga sa mga manok nga naa pasulod sa co-ops gikan sa hauler diha sa unloading bay. Kadtong mga planta nga walay pay truck scale diha sa uploading bay magtimbang. Human na magtimbang naa diha na makandak ang anti-mortem inspection basihan ang veterinary health certificate. Dining dapita masegregate ang mga patayng manok aron dili maapil og kaihaw. Kay kinahanglan nga mo outright condemn isulod sa condemnation receptacle
Sa pagdiskarga sa mga co-ops nga naa pa ang mga manok, bantayan usab nga dili ipang busdak aron dili mabalian ang mga manok. Ampingan kini kay aron dili madaot ang quality sa karne. Gi-require sa receiving area nga well ventilated, medyo ngit-ngit aron dili restless ang mga manok. Ang pagbitay sa manok didto sa shackle. Tarungon ang pagsabit sa manok. Dili labnuton, dili sila dulaan o ipang-itsa. Kinahanglan handle with care aron dili mabalian ug bukog. Step 3. Stunning. Ang proseso diri sa ato kasagaran electric water bath stunning. Ang stunning gipatuman aron ma-unconscious ang manok nga dili niya babantayan nga siya patyo na. Part ni sa animal welfare nga ang food animal ihawon unconscious sa insaktong amperahe o voltahe sa kuryente. Step 4. Neck slitting. Ang pagbulgol sa ugat diha sa may liog sa manok. Kinahanglanon ani nga usa ka mahait nga kutsilyo or neck sliter aron kausara ka stroke ang paghiwa nga makaagas og insakto ang dugo. Step 5. Bleeding or ang pagpatulo sa dugo. Kini kinahanglan mga 3 ka minuto nga pagpadugo nga at least 60% sa dugo makaagas. Kay kung dili makaagas ug maayo ang dugo, ang karne dili ra mulagom ug taas ang tsansa nga dali madaot ang karne. Step 6. Scalding or paglaphaw sa manok diha sa scalding bath. Kini nga proseso mao ang pagtuslob sa manok dito sa tubig nga init sulod sa scalding bath. Ang kainiton sa tubig moabot lamang sa 56 degrees Celsius, igo na makatangtang sa balahibo. Step 7. Defeathering or ang paghimulbol sa pinaagi sa makina. Diha moagi ang mga manok gikan sa scalding bath aron matangtang ang balahibo. Kini nga equipment adunay rubber fingers nga makatangtang sa balahibo. Step 8. Head pulling or ang pagtangtang sa ulo sa manok ug ang neck cutting. Ang uban nga planta manual ang head pulling ug ang neck cutting. Ang uban mechanized na. Step 9. Feet cutting or ang pagputol sa tiil o reshackling. Pwede ni nga mechanize, pwede pod manual ang pagputol sa tiil. Human putlo ng tiil, ibita ang manok para sa sunod nga step. Step 10. Evisceration o ang pagkuha sa mga tinai, pwede pa sa manual or mechanized. Sa dili pa mahabwa, kinahanglan makuha na ang boom ug maablihan ang bent para sa yon pagbira sa tinai sama sa atay, batikulon, kasing-kasing, spleen, proventriculus. Kuhawon usab ang crop o bawanan, esophagus, trachea ug ang lungs. Ug muagi ang karning manok sa carcass shower aron mahugasan. Human sa evisceration, naa diri napita ang post-mortem inspection. Step 11.
primary chilling. Primerong proseso sa pag-submerge nato sa chicken sa pagpabugnaw. Tungod kay init man ang karne human scalding, kinahanglan nato mapabugnaw ang manok sa hinay-hinay nga temperatura at least 18 degrees Celsius chilled water temperature. Dili pod maayo nga abrupt ang pagpabugnaw aron dili maapektuhan ang quality sa karne. Step 12. Final chilling. Kinahanglan dili maglakdod. Ipaagi jud sa final chilling aron makuha nato ang ubos nga temperatura sa karning manok. Hinumduman nato nga ang usa ka mga control sa growth sa mga microbes ang low temperature ug ang paggamit sa chlorine. Ang chilled water nga atong gamiton kinahanglan naay chlorine concentration of at least 50 ppm. Samtang manok naa pa diha sa chiller. Kasagaran karon ang atong mga chillers diri sa tua, spin or screw type. Ang final chilling temperature dapat ubos sa oras sa chilling at least 45 minutes aron makuha ang recommended nga internal carcass temperature nga 4 degrees Celsius. Step 13. Dripping or pagpatulo aron matangtang ang tubig ug dugo nga nabilin didto sa karne sa manok. Step 14. Carcass leg banding, weighing, classifying or grading, sorting of carcass. Kini nga proseso na ay pagbutang og leg band. Pagpili ay sa manok according sa ilahang timbang o sa kalidad. Dinhi nga proseso naa ang pagtimbang sa karkas. Ilahi kung unsa ang timbang ug katong naay mga quality issues sama sa naay bunog, naay laslas ang panit ug uban pang mamatikdan nga dili maapil sa good quality meat. Step 15. Packaging. Ang packaging lahi-lahi, dunay individual packing or naapoy dinaghan. 15 ka buok sa polyethylene bags. Importante kaayo ang putos nga food grade. Sanitized polyethylene bags, masiguro nato ang kalimpyo ug walay posible nga microbiological contaminants nga maoy hinungdan nga dali madaot ang karne. Step 16. Chilling at holding room prior to dispatch. Dinhi ibutang ang mga karning manok sa dili pa ikarga sa meat transport vehicle. Importante kayo nga ubos ang temperatura sa holding room aron ma-maintain ang temperatura sa karne aron dili madaot. Step 17. Turnover. Diri nga area timbangon ang kadaghanon sa mga manok. Pun-an og ice sa dili pa ikarga sa meat transport vehicle. Kini pod ang area ubos gihapon ni ang temperatura. Step 18. Loading, dispatching, issuance of meat inspection certificate. Mao kini ang pagkarga sa karning manok diha sa meat transport vehicle. Ang requirements sa MTB, labi na ang mga chilled meat ang karga, kinahanglan usab refrigerated aron ma-maintain ang kabugnawon sa karning manok samtang nagbiyahe aron dili madaot ang manok. Sa dili pa ni makalarga, ang meat tracker magkuha sa MIC sa na-assign nga meat inspection officer. Mga proseso sulod sa chicken meat cutting plant. Step 1. Receiving of raw materials, buffer stocks. Parte sa activity diri ang pagdiskarga gikan sa meat transport vehicle sa mga karning manok nga gisulod sa crates. Ang dokumento nga importante diri mao ang meat inspection certificate ug ang updated certificate of accreditation sa MTB. Ang maong mga karne kini gipasulod sa window channel or sa chute paingon sa holding room which is under controlled room temperature. Ang personnel sa MTB nga mapasulod sa karne dili kinahanglan mosulod pa sa holding room aron malikayan ang cross contamination. Sa holding room with a temperature of 10 degrees Celsius or below, diha ang activities sa pag-ihap, check internal carcasses temperature, inspection sa quality, diri nga area ang pag-determine to accept the raw materials or reject labi na kung naanay signs of spoilage. Inspection of received carcasses by the plant officer assigned. Step 2. Weighing. Kini ang pagtimbang sa mga karning manok before isulod sa working area. Step 3. Sorting o ang paglahi-lahi sa mga karning manok kung angayan ba dawaton para i-cutting, especially kung naay sagol nga with defects, example, kanang naay bunog nga karne.
Step 4. Pre-cutting. Mao ni ang proseso diin gi-cut ang mga oil sacs sa manok o mga leaf fats. Step 5. Cutting. Dili ginaputol ang mga parte sa manok according kung unsa ang gusto sa customers. Step 6. Cleaning and segregation. Diri ginahimay-himay pagkuha ang mga pino kaayo nga balahibo, lamang loob, mga labit-labit o mga posible nga physical contaminants. Dinhi nga area lahion ang mga defective cut-ups. Step 7. Washing of cut-ups. Mao ni nga proseso nga pahugasan ang mga cut-ups sa chilled water nga adunay 2 degrees Celsius or ubos sa chlorine concentration nga naay 50 to 100 parts per million hangtod sa 1 ka minuto. Step 8. Dripping of excess water. Pagpatulo sa tubig sa mga hinugasan sa manok for at least 5 minutes aron dili maapil dito sa pagpak ang tubig. Step 9. Packaging. Ang pagputos sa cut-ups sa sanitized polyethylene bags. Step 10. Heat sealing. Ang paggamit og impulse heat sealer. Kaduhaon paagian sa heat sealing aron masiguro nga dili maabli. Step 11. Crating. Diri butang sa crates kadtong nahuman na og heat sealing. Step 12. Bulk weighing. Ang pagtimbang sa mga cut-ups nga nakapak gisulod sa crates. Step 13. Metal detecting. Ang metal detection usa sa mga importante nga proseso labi na kumuagi ang karne sa cutting tungod kay naay posibilidad sa physical contamination labi na kung mag-chip off ang cutter. Diri ang process ma-detect kung naa by presence sa metal ang karne. Kung naa, ma-check ang karne kung aha dapit nga part ang contaminant aron makuha. Kung naa pay ma-detect after nakuha ang contaminant, i-reject na dayon aron makondem. Kay delikado makaon apil ang metal chip off. Step 14. Storing or holding a chiller room. Ang temperatura dapat duha paingon sa negative 2 degrees Celsius para ma-maintain ang internal carcass temperature. Step 15. Loading and issuance of MIC. Sa pagkarga sa mga meat cut-ups, especially chilled meat, mao kini ang kinahanglan ang refrigerated van aron ma-maintain ang internal carcass temperature. Panahon sa pagbiyahe paingon sa iyahang destinasyon. Kung ma-maintain ang temperatura nga ubos, malikayan ang kadaot sa karne. So, mga agri-friends, naaba ka mo'y naputlo sa atong presentation nga nabago lamang nahuman. Ako, nagahangyo kaninyo nga dito gid kita mupalit sa mga karne nga duna gayoy maipakita nga niagi sa atong mga accredited nga mga meat establishment, accredited nga mga ihawan sa slaughterhouse, accredited nga poultry dressing plant. Unsa man nato pagkahibalo niini?
pangitaan ninyo og meat inspection certificate ug naapoy mga tatak ng pagkasuri sa mga baboy. Sa mga gusto mo himo og mga soriso, mga longganisa, mga tusino, siguraduhon ni nato nga ang inyong gigamit nga karne gikan gayud didto sa atong nakit-an nga dito giihaw, no? O ayaw na kamo og bisag asa lang mangaon o magpalit labi na mga lechon, inyong siguruhon nga kana niagi gayud sa atong mga ihawan, natan-awan sa atong mga meat inspector nga kana siya walay sakit. Kana pod dako kay katabang sa labi na karon kay naay ni kaylap nga mga sakit kaning bag-o karon nga atong nahadlukan kining mura pog COVID, kining African swine fever. Meat safety is everyone concerned. Dili lang kay taga NMIS, dili lang taga ETI, kundi kita mismo tanan kita duna gayoy kalambigitan nga sa ang atong kakaunon nga karne is safe. It is everyone's concern. The production of healthy and wholesome meat is everyone's concern. Naambid ay sila ginasunod nga protocol sa meat slaughtering ba? Like, from stunning, sticking, to splitting. Oo, first time po na ako makakita o iihaw nga baka o baboy nga sa slaughterhouse yun. First time ko, Mark? Yes, niya. Sa ako na-feel na murag maka-emotional siya, pero at least nahibawan na ito kung saan siya ang proseso sa pag-ihaw. Ako na naging ko, Mark, kay sa during sa college days, na-expose ko sa slaughterhouses. Muna nga, medyo sakit na naawon, but kinahanglan ng good, kinit na sa atong country. Unlike din sa atong mga traditional lang yun nga sa balayra, ihawon, naging siya proper way gid ay sama sa mga slaughterhouse. Mula ginadala din siya with license, pag ina siya di ba, from NMIS. Para masiguro na ito, nga limpyo, sakto ang Safe ang ato ang ano. Muna nga, dili basta-basta atong mga natunan, karon nga adlaw. O dili ko dahil basta-basta ang proseso nga ginaagian sa atong mga karne para gikan sa farm, ngadto sa slaughterhouse, ngadto sa merkado, paingon na sa atong lamisa, di ba? So dapat i-ensure nato ang safety o quality sa meat. Yes. Hinaot pa mga ka-friends, daghan tag natunan karon nga episode. Well, anyway, padayon ta miskan na ayuban nga diha nga dili na gyud magpadayon. Dili na ko tama ni noon. Oo, di ba? At least kung naayon mo biya, napoy mo puli. Pero Mawalang station kay mabalik kami para i-announce ang winner sa ating tanong of the episode. basahon ba ang imong gipangita? Ana kami ginapanghatag for free diri sa among opisina. I-download sa among website ati.ga.gov.ph/ati-10 o i-click ini nga icon. O i-click kaning direct link na naa naka-post ani nga livestream sama ani. Download a copy of our webinar schedule sa Tibok 2E. Go to our website, click this icon. Or para mas dali, click this link nga amo pang ibutang unya aning live stream post. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. Agri-stories mo, i-post mo! We encourage you to share your pictures na nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan aning nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account o i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. Hashtag ATI Northern Mindanao, hashtag ATI Learn. Dili sa taas sa atong frequently asked na question. Una, per episode ba ang certificate? Yes, mga ka-agri-friends, it's per episode. Ikaduha, unsay gikinahanglan para makuha ang certificate. Simple lang mga ka-agri-friends. Just like and follow our Facebook page. Comment down your full real name sa comment section sa live stream. Like and share the live stream. And finally, fill out our evaluation form nga naa nga link. Kinsa kahang swerte nga makaangkon sa atong water tumbler
with 2 bottles of honey, kauban ang atong mga promotional materials sama sa mug, t-shirt o umbrella. Unsa ganito pangutana kas? Kaniyang pangutana last week. Unsa yung mga ikinahanglan buhaton kung mag-harvest kita og honey? Ug ami daw last week mao si Miss Donna May Berbigal. First time may daw si Mama. Yes, parang dili mo kay familiar Hindi yung familiar na yung mga name. feel sa mga Pagkakita ginato nga supported yan Yes. siya. Yes. Ma'am, congratulations! Congratulations! Huwag mo kini ang tubag niya mga ka-agri-friends. Medyo taas-taas siya ha. The first step in harvesting honey is to wear a personal protective equipment or PPE for safety purposes. You may prefer to use a full beekeeping suit. Second step is to open your hives using a smoker. Pop smoke around the hive entrance, remove the top and smoke the opening to drive the bees lower into the hive. Third step, visually examine each cap if nalugog na ang comb ang kada frame sa hive at least 80% in every frame. Fourth step is to remove the bees before you remove the frames. You want to get the bees out of the way so as not to injure them, pinaagi sa pag-puff sa smoker. Taktakon o i-brush gently ang frame. Fifth step is to collect the frames and put it in the harvesting box para dili mo balik ang mga bees sa frames. Ika-6 is uncap the honey by uncap the wax-sealed honeycomb using an uncapping knife or fork or scratcher on both sides of the frame. Ika-7, extracting the honey by placing the frame into a honey extractor. These come in hand crank and electric versions and spin the frames, forcing the honey to the walls of the drum where they drip to the bottom. Eighth step is to strain the honey through a filter or several layers of cheesecloth to remove any stray bits of wax or other debris. Ninth step is packaging. Strain your honey in a bottle. Use clean sterilized bottles to avoid contamination of the honey product. Seal the bottle, put a label and ready to market your fresh product. Wow! Pagkalinod sa iyang answer. Specific kayo si Ma'am sa iyong answers ba si Q? Yes. Wow, congratulations again, ma'am! O pwede na ka makadala-dala sa imuhang honey lemonade, pinaagi sa imong madawatan nga tumbler o pure honey. O palitan lang tayo ni mong honey o kalamansi aron na kay daily dose of vitamin C. And now, let's proceed sa ating tanong of the episode for this week. Sa pangutanang, unsa ang importansya sa kalipyo kung kita mag-produce o magproseso sa atong karne? Again, unsa ang importansya sa pag-maintain sa kalipyo kung kita mag-produce o magproseso sa atong karne? Send us your answers via private message. Again, via private message o dili aning comment box. Ani nga live stream kay Basin kamo na ang modaog next week. Ang winner makadawat sa ato ang ATI promotional materials sama sa t-shirt, mug, umbrella, o gusab makadawat sa siya og 2 mixing bowls, measuring cup, and measuring spoon. Muna kung sa inyong yulat, answer na dayon! See you again next week mga ka-agro-friends kay mas di pa exciting pa namo ang atong episode. O makapawag mo sa kalamit sa atong mga putahe nga itudlo mismo sa mga talented chef nga gikan diri sa atong pisina. Ubani kami kay pagadanon namo kamo sa kusina para tudluan og nagkalain-lain nga meat o fish-based recipes. Dili lang ni pang pamilya, pang negosyo pa, pak na pa, pang dugang-dugang sa income karon nga na crisis sa pandemya. Ihatag ka nato nila Miss Antoinette June Russell And and Mr. Efren C. Macario. para sa wala kasapon aning ato mga episode, available ni siya pirmi o pwede nato ni siyang balik-balikon og tan-aw sa ATI Northern Mindanao Facebook page o sa ato ang YouTube channel, ATI Northern Mindanao. Ayaw kalimot i-click ang subscribe button o ang notification bell aron kanunay kita updated sa ato ang mga bagong mga video o uploads sa ato ang mga webinar. Sa gingon pa nila, laging lamang ang may alam.
Till next week, I am Cass. The first goal is health. Mauna, stay at home and stay healthy. And wear your mask and face shield. Observe proper hygiene kaya nagkasaka na ba ang cases sa COVID-19 diri sa atong probinsya karon. So, always mag-ambing ta kanunan. I am Mark. Let's provide safe and healthy food sa atong mga pamilya. Let's support the plant movement ug manguhi kitag mga mananap sama sa manok, baka o baboy. Let's continue to support the plant movement of the Department of Agriculture. Mamuhi kitag mga mananap sama sa baka, baboy ug manok ug uban pa. And let's be heroes mga ka-friends by providing safe and healthy food sa atong mga pamilya and to the entire community. This isn't a goodbye. Kita-kits yan mga ka-friends. And let's continue to learn kauban ng ATI. Matod pa nila, in every goodbye, there is always a new hello. Dalaygon ng Diyos. Ako si Kim, now signing off. And this is Agristorya High sa ATI Webinar Series. Oh, thank you sa piling mo yung friend nyo. Sige lang. Kita lang kami niya. Thank you. Masulo na yung pagkain for anniversary. Napakay ko sa inyo.